Isang balitang tila isang dambuhalang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi ang kasalukuyang yumayanig sa buong bansa matapos kumalat ang ulat na kumpirmado na umano ang pagpasok ng International Criminal Court o ICC investigation sa mismong kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na espiya sa loob ng mga pandaigdigang ahensya, hindi na umano mapipigilan ang paghahalughog sa mga dokumentong pilit ibinaon sa kailaliman ng limot, habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitsa ng isang bombang handa ng sumambulat sa harap ng sambayanan. Ito na nga ba ang hudyat ng pagguho ng isang pader ng kapangyarihan habang ang buong mundo ay nakatutok at nanlalamig ang mga kamay sa tindi ng tensyon ngayon lamang nasaksihan sa kasaysayan? Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong muling nag-alabang drug test controversy na tila isang apoy na tumutupok sa dangal ng administrasyon. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto sa loob ng Malacanang habang ang bawat opisyal ay binabahan na ng malamig na pawis matapos lumabas ang mga hamon na yuyurak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating mga pinuno. Ang bawat detalye ng usaping ito ay nagsisilbing mga bubog na sumusugat sa kamalayan ng publiko na nagiiwan sa mga nasa pwesto na nanginginig ang mga kalamnan sa takot na ang kanilang mga lihim ay tuluyan ng mahubaran sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng katotohanan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa pundasyon ng ating gobyerno? Nako, dito sa video na to, interview ho nitong si Attorney Israeli Toturion, ang abogado na nagsampa ng petition dyan sa Korte Suprema kaugnay doon sa kabalbalang ginawa ng mga congressman dyan sa impeachment nitong si VP Sara. At itong kay Attorney Ferdy Topacio, mainit ho yan mga kababayan. Kung lang ko kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito ho tayo mga kababayan. Ito kasi si Tuta Soto ano ho yun nag-aral ho siya sa One Ball University School of Law. No, kaya pagpasensyahan nyo na ho kung ganun yung kanyang mga tirada dito sa naging desisyon na to ng Korte Suprema. Pero ito, mahusay na abogado, Attorney Israeli Toturion, siya ho ang ating papakinggan. At sa kanya ho tayo makikinig ng mga legal advice. Hindi ho doon sa mga abogadong pulpul at yung mga nag-aabu-abugaduhan lamang ha. Dito ho tayo kay Attorney Israeli Toturion. Hindi po sa lahat ng nanonood ng sikat masyado na istasyon na ito. Good evening everyone. Attorney Torio, akala ko nasa San Francisco. Nakasan po. Ako din Ano yan, nasa background lang po yan. Hindi, attorney, before natin busisiin yung talakayan sa naging desisyon, yun munang, of course, isa kayo sa mga nagsulong nito, no? At nag-file. So, yun munang reaction ninyo after that decision from the Supreme Court, yung may finality. Of course, we are happy that the MR was denied and it affirmed that our arguments were solid and we were affirmed by the Supreme Court. Masaya po kami. Yun nga lang, sana na-wish namin na after na sana ng February 6 yung promulgation. Pero nandyan na yan. So, we should celebrate. Kasi at least, akala namin matagal pa. Nandyan na yan. So, we are happy with this development. So follow-up ko yun, Attorney Torion. Kung sakali sana na it went beyond nung doon sa Feb 6 na yon, bakit magiging mas masaya sana kayo? Well, as a practicing lawyer, pwede naman siguro isabi na we could have used it as an additional argument that it is still pending in the Supreme Court and therefore we can utilize the rulings of the Supreme Court that when a matter is still under consideration by the highest court of the land, then lower bodies, by analogy, likewise the House of Representatives should exercise the becoming modesty to await the ruling of the highest court of the land. But then again, that's water under the bridge, yes. And we should take it on a positive note, simply because of the fact that there is now clear guidance as to what to do in impeachment cases. Nako, sige. Paki-expand nga yun. Expound po yung punto na yun, attorney. Kasi kung matatapos na pala yung 1-year bar kay VP Sara, bakit importante pa rin yung lumabas na desisyong ito ng Supreme Court? Well, at least meron tayong guidance kung anong gawain. Merong at least guide na ngayon kasi noon
the first applicable ruling was Francisco versus House of Representatives, which, if my memory serves me right, decided on 2003. And then nandun yung Gutierrez versus House of Representatives, 2011 naman yun. And doon kasi, nakasaad doon when is an impeachment complaint deemed initiated. And it was clearly decided in the Gutierrez case that it is deemed decided when it is deemed initiated rather. It is deemed initiated when it is filed in the House of Representatives and transmitted to or referred to the Committee on Justice. The date upon which the complaint is initiated and referred to the Committee of Justice shall operate as the effective date upon which the 1-year bar rule shall be counted. Ngayon kasi ang nangyari dito sa kaso namin kay VP Sara, nandun lang sa Secretary General, tinulugan po yung first 3 impeachment complaints. Ngayon, it's very clear na meron palang additional reckoning upon which to count the 1-year bar rule. Pag hindi yun inaksyonan within 10 session days, no, it may also start the counting of the 1-year bar rule, or kung naaksyonan na yun, nandun na sa the complaint has already been referred to the to the Committee on Justice, no? Kung hindi yun ma-refer nga sa Committee on Justice, mag-count na rin yung 1-year bar rule. Tsaka mayroon pang pangtatlo. Kailangan na no articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House of Representatives adjourns sine die. So meaning na yung initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Parang yung Balag ruling, in-affirm ng Supreme Court dito na pag mag-initiate ka ng impeachment complaint of a particular Congress, like for example, the 20th Congress, dapat makarating yan sa Senado na nandun pa rin yung Congress na iyon. Parang ganun po ang additional na teaching po ng Supreme Court po dito. At saka marami pang mga ibang bagay. Dinifferentiate na may 2 kinds of impeachment dito, 2 classes. Number 1, those which are referred under Article 11, Section 3, Paragraph 2 and 3 of the 1987 Constitution. Yun yung may private complainant na nag-file ng impeachment complaint at saka inendorso ng miyembro ng House of Representatives or miyembro ng House of Representatives yung complainant. Yun yung first mode, at saka yung third mode, yung second mode rather, ay yung meron ng 1/3 ng members ng House of Representatives na nagka-agree na mag-file sila ng impeachment. Dinesisyon na at kinlaro ng Korte Suprema dito na sundin yung House rules nila under Rule 2 Section 2 na dadaan pa rin sa Committee on Justice. Dadaan pa rin sa Committee on Justice maski 1/3, mayroon kang 1/3. Why? Para ma-determine kung verified ba talaga yung complaint in accordance with the 1987 Constitution, para ma-determine na din kung may kopya ba lahat ng mga congressmen at na-assess ba nila yung kaso. Kasi para alam nila yung ginagawa nila at nabasa talaga nila yung complaint in accordance with due process. Parang yun ang at marami pang konti-konti pang itinuro sa atin ng Korte Suprema kung ano ang dapat gawain. Attorney, si Chiqui Berhelto, sabi nyo nga po no, na ang desisyon po ng Supreme Court ay kailangan, sinasabi ay dadaan pa rin sa Committee on Justice kahit may 1/3 vote ng House of Representatives. Pero po yung ibang mga news articles na lumalabas about the decision of the Supreme Court ay nadagdagan daw yung steps. So, ibig sabihin nyo po ba, itong steps na supposedly dinagdag, talagang nandyan na po dapat? Kasi sabi nyo po kanina... Nandyan na. So, actually, hindi siya dagdag? Hindi tama yun, hindi tama. Kasi kung basahin mo yung House of Representatives po, ako naman ay
ordinaryong abogado lamang na taga-probinsya, no? Although nagtuturo ako ng batas, matagal na, makikita mo kung basahin mo yung anong tawag dito, yung rules of procedure nila. Section 2, anong nakasaad doon, no? Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee of Justice. Regardless as to whether you file it in the first mode, yung individual House of Representatives member, or ordinary citizen upon a resolution of endorsement by a member of the House of Representatives, or 1/3 vote. Kasi may punto din ang Korte Suprema dito, hindi ito additional process. It is already a process stated in the House rules mismo, kasi kinakailangan na i-verify pa rin ng Committee on Justice kung verified nga, kung nabigyan ba talaga ng lahat ng members ng House of Representatives ng kopya ng complaint, at saka kung sakali katulad ng kaso na ito, kung meron ng na-file at na-refer na sa Committee on Justice, at saka i-refer na rin doon sa plenary para mabigyan yung Committee on Justice ng option din na i-consolidate ito before it is transmitted to the plenary for approval again and transmitted to the Senate thereafter. So at the end of Yun po the ang day rason. po, attorney, meron po ba talagang dinagdag na steps or wala? Parang in-emphasize lang po yung mga nandun na. Baski basahin nila yung House of Representatives Rules on Procedure under Rule 2 Section 2. Nakasaad po dun. Kasi nandun na po na kailangan talagang dumaan sa Committee on Justice. And yung maski na 1/3 vote, clarify lang dito sa Supreme Court yung step na iyon. Hindi po totoo na nagdagdag yung Korte Suprema. Kailangan lang Malinaw nila yan, basahin ng maigi na Malinaw ho yan na walang idinagdag na bago ang Korte Suprema. Yan kasi, yan ang problema pagka yung mga nag-aabu-abugaduhan lamang, wala namang mga bitaw. Akala mo kung sino, kagaya nitong si Tuta Soto. Diba? Makinig ho tayo dun sa mga mahuhusay na abogado. Diba? walang bias. Na kailangan na maging objective kasi it is already in accordance or stated in the rules of procedure of the House of Representatives. Matagal ko na yung ina-argue na walang dinagdag. Nandun na yan sa rules of procedure, clarify lang ng Korte Suprema. Kasi tama nga naman. Kung 1/3, meron ng grupo na nagkaroon lang sila ng numbers kasi siguro meron na silang intindihan kung ano man yung cause ng pagkakaintindihan, hindi na natin Hindi, yung meron na silang for later release. Ito talagang si Atty. Torre. Diretsuin mo na sila! Oo, meron na silang for later release. Oo, di ba? Ganun lang naman yun. speculate kasi unfair din sa kanila, no? Maski anong duda natin na nabayaran sila, huwag nating sabihin yan. Kasi Sabihin natin, Atty. Torion! Anak ng toka, kaya namimihasa yung mga magnanakaw na yun dyan sa House of Representatives at namimihasa yung mga taga-Malacanang na ginagamit nila ang pondo para gawing leverage dito sa mga masisibang congressman na to eh. Pera ho talaga ang punot dulo ng impeachment na yan kay VP Sara. At yung takot na pagka si Sara Duterte naupo, may kalalagyan yung mga magnanakaw na yan. mali yan, wala tayong ebidensya niyan. Pero Meron akong ebidensya. Yung ebidensya ko mabigat. Ebidensya ko nakikita ng bawat isang Pilipino. 'Di ba? Yung yung mga ang tawag dito. Noong nagdaang kongreso, yung sortie 777 11 'Di ba? Kada sortie meron daw 777 yung mga gumugusto ng impeachment at yung mga malalabit dito kay Martin Romualdez. Oh, tsaka isa pa ho mga kababayan na ebidensya, tignan nyo ho yung mga congressman na pwede nilang makasangkapan dito sa impeachment na to. Kagaya na lamang ni Benny Abante, kagaya naman lamang nito si Jinky Luistro, hindi ho nagkapalitan ng posisyon dyan sa House of Representatives kahit na nagbago na ang speaker. Bakit? Kasi yung nagpapatakbo ngayon sa House of Representatives, yun pa rin yung nagpatakbo nung 19th Congress. Binago lang ang Speaker of the House. Pero yung mga nasa baba, yung pa rin mga kontrolado ni Martin Romualdez. Paano yan na-control ni Martin Romualdez? Natural, siyempre, yung kanilang 777 dati, yung kanilang pabor na ibinigay dahil ni Speaker. Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun?
Kung bakit may tupad? Dahil ni Speaker. So, kinakailangan kasi na i-verify pa rin ng Committee on Justice. Verified ba talaga yan? Lahat Correct. ba ng mga miyembro ng House of Representatives, maski na yung hindi nagpirma? Kasi we should remember that yung sabi ni Alexis de Tocqueville nung the tyranny of majority, no? 1/3 nga lang yan eh. So kinakailangan na mabigyan mo rin ng kopya yung ibang mga miyembro. Tapos, pangatlo, katulad sa kaso na ito, merong previous cases na kailangan din i-consider. So, bigyan nila ng i-exercise yung authority ng Committee on Justice to what? No? To respect the committee's prerogative to consolidate different formulations of the complaint, if any, so that only one complaint nga is endorsed to the plenary for transmittal to the Senate. Yun po ang rason. Okay. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyo, Attorney Israelito Torion. Thank you, sir. Salamat po. Sir. Salamat. Yun na ba yun? Nakala ko pa naman mahaba yung... parang nabitin naman ako sa interview nitong si Atty. Torion. Parang kumurop lang ako tapos na kagad eh. Gusto natin pinapakinggan tong abogado na to. Yari lamang nabitin tayo dito kay Atty. Torion. Rumekta tayo dito kay Atty. Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio. Pasok na ho natin. Foreign policy nila kasi. Di ba, ang nangyari kahapon, may isang lumabas na balita sa Supreme Court na binasura na with finality Nako. yung motion for reconsideration ng House of Representatives doon sa impeachment ni Sara Duterte. Yan. At niliwanag nila, ito ay unanimous din, makinig ka, Risa. Ito ang unanimous, hindi yung sinasabi mong unanimous, hindi naman pala unanimous. Di ba? Na fact check ka tuloy. Di ba may sinasabi siyang kaso noon? Ito unanimous na reverse. Di ba sabi ni Attorney Ting, yung tagapagsalita ng Supreme Court na napaka-cute. Hindi naman unanimous yun eh. Ito ay unanimous na binasura na yung motion for reconsideration ng House of Representatives. At sinasabing hindi na magbabago ang aming desisyon, talagang nakalibing na sa kasaysayan. Itong unang impeachment, yung mga actually hindi una yun eh. Marami yun eh, sunod-sunod yun eh. Ngayon, itong House dahil napahiya dito sa pagbasura ng kanilang motion for reconsideration, yung mga legal ewan doon, kung ano-ano sinasabi para matakpan. Kami naman ang inuupakan ni Mike Defensor, ni Jing Paras, ni Atty. Luna, na puro ingay daw kami. Kaya daw hindi tinanggap yung aming impeachment complaint ay dahil walang endorser. Sir, nasa internet po yung video nung pag-uusap po namin ni Attorney Mormon Salonga na sinasabi niya hindi niya tatanggapin. Wala naman po kayo roon eh. Umupa kayo. Wala naman pong pinag-uusapang endorser doon kasi we made it clear na meron po na bababa kung tatanggapin. Ngunit lamang ayaw siyempre mapahiya ng mga tao kasi hindi na nga tinanggap yung sa Makabayan nung umaga. Kaya tinanong namin, meron kaming impeachment complaint. Kung ipa-file ba namin ito, ay tatanggapin mo. Siyempre, pag final mo yung impeachment, may endorser. Marunong pa itong si Adjong. Nagle-lecture pa sa amin, kailangan may endorser. Alam po namin yun. Mga abogado po kami. Hindi ko alam kung abogado si Adjong o attorney Google lang. Basta talaga itong si Atty. Ferdy Topacio. Abogado. Hindi abogado yan si Adjong. Kumbaga, para magtunog matalino, talagang ganyan sila dyan sa House of Representatives. Kailangan pa nilang sabihin yung obvious naman at alam ng bawat isang Pilipino. Para magmukhang mema. Mema yan mga yan. May masabi, may makomento, di ba? Yan ang mga asaw ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives.
Anyway, alam po namin yun, ikaw naman, tayo naman, naglulukuhan pa rito, ha? Alam namin yun. Kaya nga sinabi namin, ipa-file namin to. Tatanggapin nyo ba? Pabababain namin yung endorsers namin. Okay. Ganun ang usapan. Sabi, basta hindi namin tatanggapin yan kasi wala yung House Secretary General. Ay, bakit mo ba pabababain yung endorser mo? Alam mo naman palang hindi natatanggapin. Mga tirada nyo naman SMB, style mo bulok Napahiya lang kayo rito sa mga ganito. Kami upakan nyo para takitpan. Itong administrasyon na to, yan ang napakagaling gawin. Yung Expert. mag-divert, Divert. Parang si Auntie Claire, di ba? Pag may nagtanong ka sa kanya kung ano-anong sasagot niyang wala sa topic di ba? Pagkatapos, eto pa tawa. Sila na lang nagpupurian. Hindi na nila hinihintay ibang tao na purihin sila. Echo chamber talaga Tawa ako ng tawa rito. Sabi rito, si Pangulong Marcos daw ay pinuri niya ang sarili niyang anak dahil nag-inhibit sa impeachment raps ni Pangulong Marcos. Dapat lang. Alam nyo, ang nangyayari rin sa Pilipinas, parang bumababa na standards natin kahil sa kalidad ng ating mga leaders, lalong-lalo na sa House at saka sa Executive, Parang wala na tayong ina-expect na kahit gawin lamang nila yung kanilang duty, ay sasabihin nila, very good, very good. Trabaho nila yun Alam mo ba kaming mga abogado pag nananalo yung kaso namin? Halimbawa, yung sa Supreme Court, yung kay Mrs. Arroyo, yung Duterte Youth, di ba? Ang dami nating naipanalong kaso, modesty aside, sa Korte Suprema. Ang sinabi ng mga kliyente, Sir, maraming salamat. No. Do not thank me. I'm just doing my job. Ganon. Ang pulis, pag ikaw ay naisnatchan ng kwintas, hinabol, hinuli, thank you po. They're just doing their job. Hindi ko sinasabing wag kang mag-thank you. Pero wag naman yung pupurihin mo to high heavens, Napupuri, napakagaling mo. Hinabol mo yung magnanakaw, di ba? A thank you would be enough, di ba? In this case, that is the right thing to do, di ba? Tama yun. Delikadesa yun. Maganda yung ginawa niya, pero hindi na para pagalandakan mo pa kasi wala nang pupuri sa kanila. Sila na lang. At yung mga trolls sila nagpupurihan. Wawa naman Kanya-kanya lang. Parang parang scratch my back, I'll scratch yours Wawa naman ako. Natatawa talaga Talagang puring-puri niya Sabi niya saying it's necessary for the process to be deemed fair. Siyempre! Mayroon pa tong citing to the need to preserve the integrity of the chamber. Siyempre! The House must not be allowed to discharge its constitutional duties without any shadow of personal interest. Siyempre! Sabi pa, very proper daw. Siyempre! Hindi nyo na hinintay may ibang pumuri, Ako mismo, pupurihin ko si Sandro. Maganda yung ginawa niya. Pero hintayin nyo naman. Ang dami-dami yung troll farms. Papuri nyo doon sa mga trolls na binabayaran nyo. Para may silbi naman. Hindi ano sinasabi na wala namang katuturan. Anyway, marami pa po tayong tatalakayin at may special po tayong panauhin. Kaya't magpapatuloy po ang ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Sa everyone know that today you are a lot stronger than you were yesterday. Ayan, paalala yan para kay Kaminda. At saka syempre, ito naman ang ating friendship natin. ang ating mga kutakot na YouTubers. Umpisa natin kay MCell03. Marami mainit ang ulo na basura ulit ng impeachment kay VP Sara. Kasi sabi ng mga legal luminaries kuno-kuno katulad ni Laila Dili